Pagpapatuloy po natin ang ating series sa ating pong confession. Okay, at ang nasa chapter 3 po tayo ng ating confession of God's decree. At part 4 na po tayo ng ating pong installment sa pag-aaral ng chapter na ito. Reviewin lang natin yung mga pinag-aralan natin noong nakaraang Sunday. So, sinarado na natin yung pag-uusap natin dun sa unang mahalagang paksa, the nature of God's decree. At yung huli na pinag-usapan natin is about this, God's decrees does not make God the author of sin. So yung dalawa dito ay pag-usapan na natin before, we established na ang decree ng Panginoon ay hindi konektado o hindi nagko-konekta sa kanya sa kasalanan. Bagamat ang Diyos ang nagtakda ng lahat ng bagay, hindi po ibig sabihin na ang mga pangyayari na may kinalaman sa kasalanan o kasamaan ay kalooban ng Diyos. God's decrees do not violate the freedom of men. So, bagamat tinakda ng Diyos ang lahat ng bagay, hindi ibig sabihin ay kinokontrol niya ang tao sa lahat ng kanyang ginagawang pagpapasya o lahat ng kanyang ginagawa sa ibabaw ng mundo na ito. Hindi. God's decrees establish secondary causes. So ito yung nagpapaliwanag kung bakit hindi kinokontrol ng Diyos ang mga tao, because men are free to do whatever they want according to their nature, pero in cooperation with the decree of God. And then lastly, God's decrees demonstrate the wisdom of God. So lahat ng itinakda ng Diyos ay may karunungan, hindi nagkakamali, so walang nagkataon lamang. So alam ng Diyos ang simula hanggang sa katapusan. So hindi po natin re-reviewin lahat ng mga detalye patungkol po sa mga bagay na ito sapagkat yan po ay napag-aralan na natin. So magpapatuloy po tayo sa ating pong paragraph 2 ng ating confession. Nakasulat dyan, although God knoweth whatsoever may or can come to pass upon all supposed conditions, yet hath he not decreed anything, because he foresaw it as future, or as that which would come to pass upon such conditions. Okay, so medyo mahirap din po itong paragraph 2 ng chapter 3 na ito ng ating confession. So dadahan-dahanin natin. So gagawin nating mas madaling maintindihan. So, if you have any questions, so pagkatapos po natin talakayin, pwede po kayong magtanong to clarify. So, after the nature of God's decrees, pupunta po tayo dito, sa mahalagang punto na ito. God's decrees did not include foresight. Yung itinakda ng Diyos, tandaan natin, ay itinakda ng Diyos from eternity. Ibig sabihin, hindi pa nililikha ang anumang bagay, wala pang earth, wala pang time, wala pang human beings. Itinakda na ng Diyos ang lahat ng ito. Ipinlano na ng Diyos na mangyayari ang lahat ng ito. So, hindi po nagtakda ang Diyos base dun sa nakikita niyang posibleng mangyari. Yun ang ibig sabihin ng salitang foresight. Diba, yung nakita niya yung future, tapos ito yung posibleng mangyari. Kung natatandaan niyo yung Avengers, siguro yung pinakamagandang example ng foresight, Si Doctor Strange, doon sa huling-huling installment ng Avengers, yung final movie, di ba pinakita doon na sinearch ni Doctor Strange yung lahat ng possibilities sa future. Kung mananalo ba sila sa laban na yon o hindi. Natatandaan niyo yun? That's foresight. Kumbaga, nag-decide si Doctor Strange dun sa story na yon based dun sa mga nakita niya sa future na pwede mangyari. Yun po yung ibig sabihin ng foresight. Ngayon, pagdating po sa decree ng Diyos, hindi po ganon ang nangyari. Ang Diyos ang nagtakda ng lahat ng mangyayari. So, hindi po tiningnan ng Diyos yung future, tapos yung mga possibilities ay tinimbang niya kung ano yung pinakamaganda, tapos yun ang pinili niya o nag-decide siya na yun ang gusto niyang mangyari. Hindi po ganun ang decree ng Diyos.
Ang decree ng Diyos, siya ang nagtakda ng lahat ng mangyayari. Okay? Yung lahat ng simula, lahat ng gitna at lahat ng katapusan, ang Diyos ang nagtakda. Kaya walang sinisilip ang Diyos sa future para tingnan ano kaya mas magandang gawin, ano kaya ang mas magandang iwasan. Hindi ganoon ang Diyos. Pansinin niyo po dito no, na the opening statement, ayan, God does know the future and every possible contingency. Hindi po siya, anong tawag dito, parang nangangapa sa future, ano? Katulad ni Doctor Strange, kung ibibigay niya ba yung stone niya, di ba? Tandaan niyo yung time stone, kung ibibigay niya ba kay ano pangalan ng kalaban nila doon? Si Thanos, di ba? So, sa huli, binigay niya kasi may nakita siya sa future na possibility na mananalo sila. At yun yung naging ending nga, di ba, ng last movie na yun ng Avengers. Dito po, hindi ganon. God does know the future and every possible contingency. Ibig sabihin, siya yung naglagay ng future eh. Siya yung naglagay ng lahat ng possibilities na mangyayari sa future na yon. Hindi siya nakadepende sa kung ano yung mangyayari. Siya ang naglagay ng lahat ng mangyayari. Siya ang nagtakda ng lahat ng magaganap. Kaya dito, itong clause na ito ay pinapakita sa atin that God is omniscient. Ibig sabihin, alam ng Diyos lahat. No? Alam ng Diyos lahat, batid ng Diyos lahat, walang hindi alam ang Diyos, hindi nangangapa ang Diyos sa mangyayari sa future, hindi niya tinitimbang yung mga possibilities, siya ang dahilan ng lahat ng possibilities na yan. Tingnan niyo yung nakalagay dun sa first line sa confession natin. Although God knoweth whatsoever may or can come to pass upon all supposed conditions. God knows everything that will happen and all supposed conditions. Diba? Bakit alam ng Diyos ang lahat ng mangyayari at yung mga possibilities? Kasi siya ang naglagay ng lahat ng yan bago pa niya nilikha ang anumang bagay. So, two things ang gusto kong i-highlight dito as explanation para mas maging malinaw sa atin. God knows exactly what will happen. Alam ng Diyos kung anong mangyayari. Bakit alam ng Diyos kung anong mangyayari? Sapagkat siya ang nagtakda na yun ang mangyayari. Yun ang ibig sabihin ng decree. Yun ang ibig sabihin ng takda ng Diyos. Kaya alam ng Diyos na mangyayari yun, siya ang nagtakda, siya ang nag-decide, siya ang nagplano na yun ang mangyayari. Diba? Diyos lang po ang pwedeng gumawa niyan. Hindi po kayang gawin ng tao yan. Hindi po kayang gawin ng mga mahuhusay na engineers yan. O ng mga programmers yan, wala. No? Kahit nga yung mga programmer na gumagawa ng isang software, kabisado na nila yun kasi sila ang originator noon. Hindi pa rin nila na-anticipate na may mga possibilities na magka-error, no? Mag-shutdown, and so on and so forth. So, hindi nila na-anticipate yung mga ganon. Pero sa Diyos, walang ganon. Alam ng Diyos lahat. Alam ng Diyos ang mangyayari lahat. Kasi lahat ng mangyayari sa kasaysayan natin, itinakda niya. Diba? Because God is omniscient. God knows all things. Maganda yung sinabi ni Rob Ventura dun sa kanyang edition ng exposition ng London Baptist Confession of Faith of 1689. Sabi niya, God certainly does know all possibilities in all possible worlds with all the contingencies and conditions of those possibilities. However, he did not decree anything because of such knowledge. Rather, his knowledge of the future is due to his decree of the future. No? Hindi po nag-decide ang Diyos na ito ang mangyayari sapagkat nasilip niya yung future at maganda yun ang maging resulta. So, ito yung pipiliin kong mangyayari. Hindi po ganon. No? Ang tawag po doon, foresight. No? Hindi po Doctor Strange ang Panginoon. Okay? Ang Diyos po natin ay omniscient. So, He knows everything. Why? Because He is the one who decreed everything. Everything that will happen, every detail that will happen in history, in human relationships, in time and space. Kung totoo man na merong, ang tawag dito, alternate universe, ewan kung totoo yung mga
Alam din ng Diyos yun. No? No? Alam ng Diyos lahat. Sabi nga dun sa isang example, no? Matthew chapter 1 verse 21. Matandaan niyo yung story about the birth of the Lord. Sabi diyan, she will bear a son. Ito ay salita ng Panginoon sa pamamagitan ng anghel. Sabi diyan, she will bear a son and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Tingnan niyo mabuti yung verse na yan, no? Doon pa lamang sa point na magdadalang tao si Maria, alam na ng Diyos. Bakit? Tinakda niya na magdadalang tao si Maria. Hindi niya nakita na magdadalang tao si Maria kaya pinadala niya yung anghel para sabihin magdadalang tao. Kaya hindi. Siya ang nagtakda na magdadalang tao siya. Hindi lang yon, di ba? Kahit yung pangalan ng sanggol na yon, yung gender ng sanggol na yon, alam na ni Yahweh. Alam na ng Panginoon na yun ay anak na lalaki at ipapangalan sa kanya ay Jesus. Even yung kanyang magiging mission, alam na rin ng Diyos. Bakit? Itinakda na rin niya eh. Sabi diyan, for He will save His people from their sins. Alam naman natin, ang naging katapusan ng mission ng Panginoon, di ba siya ay namatay sa krus at naging alay na pantubos para mawala ang galit ng Diyos sa mga makasalanan. Even that, nakita na ng Diyos from the very, very, very beginning. Diba? Ito yung ibig sabihin natin dito sa point na ito. God knows exactly what will happen because He decreed everything. Point natin, God knows the future because He ordained the future. Alam ng Diyos ang mangyayari sa darating na panahon sapagkat Siya ang nagtakda ng lahat ng magaganap sa darating na panahon. Okay? That's our explanation, number 1. Then number 2, this knowledge is perfect, eternal, and independent. So yung pagkakaalam ng Diyos sa future ay walang pagkakamali, eternal, at hindi nakasalalay sa anumang bagay, sa sinumang tao, sa anumang pangyayari. It's independent. So anong ibig natin sabihin yan? God never reasons from uncertainty. All possibilities are present before Him in one eternal act of knowledge. Alam na po ng Diyos ang lahat. Diba? Bakit? Kasi kung ikaw ang nagtakda ng bawat magaganap, alam mo ang lahat. Walang lihim sa iyo. Diba? Kaya nga, di ba, naniniwala tayo na alam na ng Diyos ang lahat mula sa simula hanggang sa katapusan. Bakit? Kasi tinakda na ng Diyos ang lahat mula sa simula, sa gitna, hanggang sa katapusan. Di ba? God knows everything. No? Kaya walang naililihim sa Diyos because God knows everything and He's the one who set everything in motion from the very beginning until the very end. Okay? Next. So nakita natin, God's decrees did not include foresight. Ibig sabihin, God does know the future and every possible contingency. Pangalawa, God's decrees are not based upon foresight into the future. Okay? God's decrees are not based upon any foresight into the future. Sabi dun sa ating confession, yet hath He not decreed anything because He foresaw it as future. Okay? Ang isa sa mga theological belief na kinokontra ng statement na ito ay yung statement ng Arminianism patungkol sa foreknowledge of God. Ano ibig sabihin? Yung turo po ng Arminianism about the foreknowledge of God ay ganito. Nakita na ng Diyos sa future kung sino yung mga tao o makasalanan na mananampalataya sa Kanya o magsisisi ng kanilang kasalanan at sila yung pinili ng Diyos na maligtas o sila yung iniligtas ng Diyos. Kumbaga, ang pagliligtas ng Diyos ay nakabase, sang-ayon sa kanila, dun sa nakita niya sa future na mga makasalanan na magre-responde sa ebanghelyo ng positibo, na magsisisi ng kanilang kasalanan,
at handang manampalataya sa Panginoong Jesucristo. Yun ang foreknowledge according to Arminianism. Yun po yung kinokontra ng statement na yan. Yet hath he not decreed anything because he foresaw it as future. Diba? Foreknowledge is not the cause of events. Hindi yung nakita ng Diyos sa future yung dahilan kung bakit pinahintulutan niyang mangyari ang mga bagay na ito sa kasalukuyan. No? Hindi po dahil nakita ng Diyos na puputok ang bulkang mayon. No? Kaya sa present, di ba, pinaalis niya yung mga tao na malapit sa bulkan ng mayon. Baga nakadepende yung ginawang desisyon ng Diyos para sa present dun sa nasilip niya sa future. Hindi po ganon ang decree ng Panginoon. Foreknowledge is not the cause of events. Anong ibig natin sabihin yan? God's decree is not a reaction to foreseen events. Diba? Hindi dahil nakita ng Panginoon na ang lalaking ito ay magsisisi sa kanyang kasalanan at mananampalataya kay Jesus. Kaya hinayaan niya na marinig niya yung gospel, may mag-share sa kanya ng gospel, o may mag-invite sa kanya sa church, o hinayaan niya na may mapulot siya na polyeto na nagpapaliwanag ng gospel nung nabasa niya, naintindihan niya at naging born again siya. Hindi ganon. No? Hindi ganon, no? Hindi po nag-decide ang Diyos base sa nakita niya. Hindi lang nagre-react ang Diyos dun sa mangyayari sa future. Maganda yung sinabi ni Jeffrey Johnson dun sa kanyang article, no, na ang title ay 1689 Confession Outline, Chapter 3. Sabi niya, it is impossible for God to look outside of Himself when determining what He is going to decree or what He is going to decree. Ibig sabihin lang ni Jeffrey Johnson dyan, nag-decide ang Diyos sa kanyang sarili kung ano yung gusto niyang mangyari at yun ang nangyari. Hindi po tumingin ng Diyos sa future, diba, 50 years from now, tiningnan ng Diyos, tapos nakita niya yung mga possibilities na mangyari, tapos bumalik siya dun sa 50 years earlier, tapos saka siya nag-decide. Sabi ko nga sa inyo, hindi po si Dr. Strange ang Diyos. Okay? Si Dr. Strange, di ba, yung nakita niyo yung eksena na yun, lumutang siya, tapos gumaganon-ganon yung mukha niya. Diba? So, sinasabi doon, tinitingnan doon, kasi nasa kanya yung time stone, di ba? Tinitingnan niya yung lahat ng possibility sa future. Ibibigay niya ba yung stone kay Thanos? Kung mananalo ba sila, may pag-asa ba sila? No? Binigay niya. Kasi pala sa huli, nakita niya pala mananalo sila. Hindi po ganun ang Diyos. Ano? Hindi po sumisilip ang Diyos sa future kung anong mangyayari. Lahat ng nangyayari, siya yung nag-decide na yun ang mangyayari. Diba? Siya ang nag-decree. Hindi lang siya nagre-react sa mga posibleng mangyari. Siya ang dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng yan. So, ang point natin dito, God foreknows because He has decreed, not the other way around. Okay? So, alam ng Diyos kung ano yung mangyayari sa future, hindi dahil sinilip niya. Hindi po manghuhula ang Diyos na tumitingin sa isang bolang kristal, o kaya nagbabasa ng mga, alam mo yun, baraha, o tumitingin sa guhit ng palad, na para i-determine kung anong mangyayari sa future. Hindi ganun ang Diyos. Okay? Ang Diyos po, alam niya kung anong mangyayari sa darating na panahon kasi siya na yung nag-design ng lahat ng mangyayari. From every minute details. Lahat ng detalye na mangyayari, lahat ng cause and effect, alam mo yun, lahat ng resulta, lahat ng, alam mo yun, yung chain reaction ng mga events na yan, na dahil sa nangyari nito, sa kabilang panig ng mundo, gano'n na naging epekto, sa kabilang panig ng mundo, ganito naging epekto. Alam na ng Diyos lahat yun. Kasi lahat yun tinakda na ng Diyos eh. Lahat yun alam ng Diyos kasi siya ang nag-decide na mangyari ang lahat ng yan. Kaya alam na ang Diyos ang future, of course. No doubt about it. Alam ng Diyos kung ano yung mangyayari. Bakit? Siya nagsabi na yun ay mangyayari. Siya ang nagtakda na yun ang mangyayari. So ito is an example. Romans chapter 9, verse 15 hanggang 16. For he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy,
and I will have compassion on whom I have compassion. So then it depends not on human will or exertion, but on God who has mercy. Anong point dito? Binasa niyo yung Romans chapter 9. It's about God's election. Diba? Sa pagpipili ng Diyos o pagdidesisyon ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. So, ang Diyos ay pumipili ayon sa Kanyang sarili. No? Nagpapasya ang Diyos hindi dahil sa meron siya nakitang magandang posibilidad dun sa mga tao na yon kaya niya iniligtas. Hindi. Hindi niligtas ng Diyos, hindi kinonsider ng Diyos na iligtas yung mga yon dahil merong nagbulong sa Kanya na, consider mo naman yung mga, wala. From the very beginning, sabi ko nga sa inyo, pag tinandaan nyo na ang Diyos ang nagtakda ng lahat, bago pa niya nilikha ang anuman, wala pang time, wala pang tao, wala pang earth, no? Wala pang universe, Diyos pa lang ang nag-i-exist, itinakda niya na lahat eh. Kasama doon yung kung kailan niya sisimulan yung kanyang creation, kailan matatapos yung creation, lahat yun, nakatakda na lahat. No? Because God knows everything. God is omniscient. Okay? Secondly, ito pa isang clarification about this so-called foreknowledge, no? God does not learn anything new. God does not learn anything new. Diyos po natin na hindi, ewan ko, may mga anime, di ba, na mapapanood kayo na, ano daw sila, divine being daw sila. No? Pero, parang nagle-level up lang sila kasi based on sa kanilang experience, na-encounter ng mga creatures, mga events. So, nag-a-adapt lang sila, kaya sila gumagaling, kaya sila nagiging almighty or nagiging powerful. Ewan ko saan nila napulot yung ganong klase ng idea. Pero hindi ganon ang Diyos. Ang Diyos, hindi siya natututo, kaya siya nag-i-improve. Ang Diyos, hindi siya nag-aaral, kaya marami siyang nalalaman. Ang Diyos, hindi siya, alam mo yun, nagtatanong sa mangyayari sa future para mag-decide kung ano yung papayagan niyang mangyari sa present. Hindi ganon ang Diyos. Diba? Isaiah 46 verse 10a. Tingnan niyo, sinasabi ng salita ng Diyos. Declaring the end from the beginning and from ancient things or times, things not yet done. So, dinideklara na ng Diyos ang katapusan mula sa pasimula. Diba? Yung hindi pa nangyayari, alam na ng Diyos. Bakit? Itinakda na ng Diyos. Yun lang line na yun declaring the end from the beginning. Yun ang nagpapaliwanag ng ibig nating sabihin na hindi kailangan ng Diyos na mag-aral, hindi kailangan ng Diyos na mag-usisa sa kung ano yung mangyayari bago siya mag-decide na payagan kung ano yung mangyayari sa present. No? Hindi siya kailangan magdepende sa sino man, ano man. Hindi niya kailangan mag-research. Hindi kailangan ng Diyos na gumamit ng AI para magpakita ng mga possibilities or trial and error kung ano yung pinakamagandang resulta. Diba? Yung mga estudyante ngayon, ang dadaya na sa research nila eh. No? Ginagamit na yung AI eh. Tapos maglalagay lang ng mga possible topic, tsaka yung flow. Tapos pipili na lang sila kung ano yung pinakamaganda. Yun ang ipapasa nila sa professor nila. Hindi ganun ang Diyos. No? Ang Diyos, alam niya lahat. No? Ang point natin dito, ito, importante po ito. No? Yung confession po natin denies two things. Number one, the confession denies conditional predestination of Arminianism. Yun yung sinabi ko sa inyo kanina. God saving based on foreseen faith, obedience, and decisions. Hindi po nagliligtas ang Diyos ngayon dahil nakita niya na sa future na mananampalataya siya. Hindi po ganoon ang Diyos. Iniligtas ng Diyos ang isang makasalanan dahil pinili niyang siya'y maligtas. Kaya siya mananampalataya kasi bago pa man likhain ng Diyos ang lahat ng bagay, nagpasya na ang Diyos na maliligtas yan. Kaya nung dumating yung panahon na siya'y nanampalataya, nangyari sapagkat itinakda yun ng Diyos na mangyari. Okay? And the confession also denies open theism. Ano yung open theism?
Diba? God does not have exhaustive, definite knowledge of future free human actions. Ibig sabihin, ang Diyos ay nagde-decide lang dun sa magiging desisyon ng tao sa future. Oo, nakikita ng Diyos yung future at nakikita ng Diyos kung ano yung mga gagawin ng tao sa future. Kaya nagre-react lang siya doon sa gagawin nila. Nag-a-adjust lang ang Diyos doon sa gagawin nila sa future. Yun yung pinapahintulutan niya mangyari sa present. So, nangyari dyan, parang ang Diyos sa open theism ay mahinang Diyos eh. No? Bakit? Kasi wala siyang magagawa kung hindi muna niya sinisilip yung posibilidad na mangyayari. Ano yun? Parang ayaw ng Diyos magkamali, kaya sinilip niya muna yung future. Kaya nag-decide siya dito sa present na hindi siya magkakamali kasi nakita niya na yung future. Anong klaseng Diyos yun? Di ba? No? Sobrang pagpapahalaga ng mga tao sa kalayaan ng tao, sa freedom of the will of man, ginawa naman nilang maliit o mahina ang Diyos. Kasi nakadepende sa gagawin ng tao. So we reject conditional predestination or the teaching of Arminianism about foreknowledge. Pinaliwanag ko sa inyo. We also reject the teaching of open theism. Di tayo naniniwala dyan. Remember, God's decree is not conditional or reactive to anything outside of Himself. Hindi po nagpapasya ang Diyos dahil sa mga mangyayari pa lang. Hindi. Ang Diyos ang nagpapasya para sa lahat ng mangyayari. At mangyayari pa lang. Okay? Alam na ng Diyos ang lahat kasi siya ang nagpasya at nagdisenyo, nagplano sa lahat ng mga bagay na ito. Alright? Pangatlo at huli. So nakita natin, God does know the future and every possible contingencies. Pangalawa, God's decrees are not based upon any foresight in the future. And then number 3, or letter C, God's decrees are not determined by conditional futures. God's decrees are not determined by conditional futures. Sabi dun sa confession, yung last part, or as that which would come to pass upon such conditions. Kumbaga, hindi po nagpasya ang Diyos na payagang mangyari ito kasi ito yung mga kondisyon na present dun sa future na nakita niya, kaya mangyayari yon. Kaya pinili niya na pahintulutang mangyari ito sa present. Hindi ganun ang Diyos. Diba? Note, God's will is not dependent on creaturely actions, for this will compromise God's sovereignty. Kung nagpapasya ang Diyos sa present, base dun sa nasilip niya sa future ng mga kondisyon, no? O itong lalaki na ito, hindi siya makakatulog sa gabi na yon. At dahil hindi siya makatulog sa gabi na yon, magbubukas siya ng TV. No? At pag nagbukas siya ng TV, mapapanood niya yung Jesus the Healer program. At pag nakita niya yung Jesus the Healer, narinig niya nag-preach si Brother Eddie Villanueva patungkol sa Ebanghelyo, mananampalataya sa Panginoon. That's why, nung nasilip niya na yun, nagpasya na ang Panginoon na iligtas itong tao na to. Hindi po ganun ang Diyos. Hindi po nakadepende ang Diyos dun sa gagawin ng tao. Hindi po nakadepende ang Diyos dun sa future conditions na present sa future na yon para mag-decide ang Panginoon para sa present. Nasusundan niyo po ba? Ulitin ko, ang pinakamagandang example niya si Doctor Strange, di ba? Kung napanood niyo yung Avengers. No, hindi po gano'n ang Diyos, no, na bibigay ko ba tong time stone kay Thanos? Pag binigay ko ba, mananalo pa ba kami? Makaka-rest back ba kami? Matatalo ba namin siya? So titingnan niya yung future, ganun-ganun siya. Hindi po ganun ang Diyos. No? Hindi po si Doctor Strange ang Diyos. That's very comical. Actually, it's a very funny example. Pero it's not how God works. God is sovereign. Tandaan natin, ang Diyos ay soberano. Siya ang nagde-decide kung anong mangyayari. Hindi nga mangyayari kung hindi dinisenyo ng Diyos na mangyari. Okay? Yun ang God's decree. So, two things. Number one, the conditions in Scripture governs human responsibility. Pag pinag-usapan natin ang creaturely actions,
may mga condition na nagko-contribute sa mga desisyon na yan ng tao. Diba? May mga events, may mga tao, may mga factors kung bakit nangyayari yung mga bagay na yun. And ang lahat ng mga condition na yun ay hindi kontra sa human responsibility. Example, John chapter 8 verse 31. So Jesus said to the Jews who had believed him, "If you abide in my word, you are truly my disciples." So ang condition po dito, if you abide in my word. Diba? Yun yung, ano ba sa grammar, yung conditional sentence, no? Conditional form. Diba? Sa English grammar. Ibig sabihin, kung gagawin mong manatili sa aking mga salita, ikaw nga ay totoong alagad ko. Yan ang sabi ng Panginoon. So yung condition na yon na kung ikaw ay mananatili sa salita, human responsibility yon. Diba? Responsibilidad ng tao yon. Katungkulan ng tao yon na manatili sa salita ng Panginoon. Katungkulan ng isang tao na sumunod sa salita ng Panginoon. Kasi yun ang magpapatunay na siya ay totoong disciple ng Panginoon. Okay? So that's conditions governing human responsibility. Another example, 1 Corinthians 15:2. And by which you are being saved, if you hold fast to the word I preach to you, unless you believed in vain. Sinasabi ba ni Paul dyan na nakadepende sa pananampalataya o paniniwala ng tao ang kanyang kaligtasan? Hindi. Sinasabi dito ni Apostle Paul, yung sinabi niyang, if you hold fast to the word I preach to you, yung condition na yan determines kung sino talaga yung saved o hindi. No? Ibig sabihin, kung ikaw ay saved, you will hold fast to the word preached by the apostles. Ibig sabihin, kung ikaw ay totoong mananampalataya, mananatili kang naniniwala sa mga turo ng mga apostol. No? Hindi yung maliligtas ka dahil naniniwala ka sa turo ng mga apostol. Hindi yun ang ibig sabihin ni Paul. Kundi, it's the human's responsibility na manatili sa turo ng mga apostol kasi ligtas siya. Diba? Kaya nga, tinatanggap natin ang isang taong nag-a-apply ng membership kasi naniniwala siya sa turo ng mga apostol. Ano ba ibig sabihin natin ng turo ng mga apostol? Yung turo ng Bible. Kasi yung mga salita ng mga apostol, inirecord sa Bible. So yung sinasabi dyan na turo ng mga apostol o pinangaral ng mga apostol, yun po yung mga nakasulat sa Biblia. So, isa yun sa mga requirements natin, di ba? Kung gusto maging member ng church. Dapat naniniwala siya ng Bible ay salita ng Diyos. Dapat naniniwala siya ng Bible ay totoong katotohanan at pawang katotohanan lamang. Di ba? At magpapasakop siya sa lahat ng mga katotohanan ng salita ng Diyos. Yun ang minimum requirement natin. No? Bakit? Kasi it's the responsibility of a true Christian na manatili sa turo ng mga apostol. Ang point natin dito, God decreed the conditions for the benefit of not God or man, not himself. So may mga kondisyon na ganyan, no, na nangyayari at mangyayari sa human history, sa time, sa world, for man's benefit, hindi for God's benefit. No? Hindi kailangan ng Diyos yung mga kondisyon na yan. No, hindi natin kailangan lagyan ng kondisyon ng Diyos para meron siyang gawin. No, hindi natin pwedeng pilipitin ang kamay ng Diyos, no, para gawin yung gusto natin o para gawin yung nakikita nating tama at dapat niyang gawin. Tayo ang nakikinabang sa mga kondisyon na yan. 'Di ba? Yung mga possibilities na yan dito sa ibabaw ng mundo, hindi ang Diyos. Okay? Second, conditions governing human actions are not the ground of God's eternal decree. Ano ibig sabihin? Yes, nakikita ng Diyos yung future. Nakikita ng Diyos yung mga mangyayari sa future. Nakikita ng Diyos kung sino ang mga nasa future. No? Yung mga events sa future. Pero, hindi po nakabase doon kung ano yung itinakda ng Diyos from eternity. Hindi po yung wala pang earth, wala pang humans, wala pang time, wala pang human history.
tiningnan na ng Diyos yung future, tapos doon siya nag-base kung ano yung ilalagay niya dito sa present. Hindi ko alam kung meron ganyan sa mga subjects sa pinag-aaralan nyo sa school, sa mga estudyante dito. Meron kayo sinisilip, tapos yun ang sinusulat nyo. Siguro yung mga nandadaya, no? Meron sinisilip, tapos yun ang sinusulat nila para maging tama yung sagot nila. Hindi ganoon ang Diyos. Hindi nandadaya ang Diyos. No? Walang kodigo ang Diyos, no? Para maging maayos yung magiging disenyo niya para sa mga mangyayari sa kasalukuyan na magkakaroon ng epekto sa future. Point natin dito, faith is foreseen because it is ordained, not ordained because it is foreseen. So, ang ginamit natin halimbawa dito ay pananampalataya ng mga naliligtas. Ang pananampalataya po ay totoong nakita ng Diyos na mangyayari. Halimbawa, nakita ng Diyos na si Martin Luther ay maliligtas. Tama o hindi? Nakita ba ng Diyos sa future na maliligtas si Martin Luther? Nakita ng Diyos. Diba? Nakikita ng Diyos ang future, diba? Mula nga sa simula hanggang sa katapusan, nakikita niya eh. So, nakita ng Diyos na si Martin Luther ay, diba pare si Martin Luther eh, Augustinian monk siya. Diba? Sa panahon ng kasagsagan ng Roman Catholicism noong 15th, 16th century. Diba? Isa siya sa mga nagtuturo. Isa siya sa mga mahuhusay na pari noon. Nakita ba ng Diyos na pag nabasa ni Apostle Paul yung Book of Romans, lalo na yung Romans chapter 1 verse 17, kung saan nakita yung sinabi ni Paul patungkol sa katuwiran ng Diyos. At doon siya naligtas. Nakita ba ng Diyos na maliligtas si Martin Luther? Nakita niya. Pero, niligtas ba ng Diyos o pinili ng Diyos na, hinayaan ba ng Diyos na maligtas si Martin Luther dahil nakita niya na maliligtas siya sa future? Hindi. Ang Diyos na nagtakda na maliligtas si Martin Luther sa future. Ang Diyos na nag-design na mababasa ni Martin Luther yung Romans chapter 1 verse 17 dahil ang Diyos din ang nag-decide na si Martin Luther ay magtuturo from the book of Romans. At Diyos din ang nag-decide na hinayaan niya yun ang aklat na pag-aaralan na ituturo ni Martin Luther kasi sa likod ng isip ni Martin Luther ay marami na siyang doubt tungkol dun sa justice and righteousness of God. Lahat yun. Ginawa ng Diyos at hinayaan ng Diyos mangyari kasi yun ang gusto niya na mangyari. Na? Yun ang ibig natin sabihin dito. Diba? Halimbawa, Acts chapter 16 verse 14. Ito, alam natin yung story ni Lydia, diba? Sabi diyan, the Lord opened the heart of Lydia to pay attention to what was said by Paul. So, sino yung hinayaan ba ng Diyos na makinig si Lydia ng mataimtim sa sinasabi ni Paul kasi nakita niya na siya maliligtas? Pagkatapos siya makinig sa pangangaral ni Pablo? Hindi. Ang Diyos ang nagtakda, no? Ang Diyos na nagtakda ng lahat ng nangyari sa eksena niyon sa Acts chapter 16. Diba? Alam niyo yung eksena doon, diba? Yung mga babae na Hudyo kasama si Lydia, everyday, nag-aaral, nananalangin sila. Prayer meeting yun eh. No? Prayer meeting yan, yung eksena dyan. Puro babae lang yung nagtitipon dyan. Kung sa mga Hudyo, syempre, ang nangangaral lang lalaki eh. Hindi naman nangangaral ng mga babae. Nakikinig lang sila. So, kung walang lalaki, hindi sila pwedeng makapakinig ng pangangaral. So, gagawin lang nila, mananalangin lang sila. Diba? Prayer meeting. Anong ginawa ng Diyos, diba? Bago pa nga yan, nanaginip si Paul, diba, ng isang lalaki mula sa Macedonia, pumunta kayo dito. Tapos pumunta sila dito sa lugar na yan, ano? Tapos, tadaan lang sila Paul dun eh. Nakita nila, mayroong mga babae na nagpe-prayer meeting. So, pumunta sila doon, nakisama sila sa pagtitipon. Lalaki si Paul at tagapangaral si Paul, nagkaroon siya ng pagkakataon para mangaral. Nangaral si Paul. At nung nangaral si Paul, binuksan ng Panginoon yung puso ni Lydia at nakinig siya ng mataimtim sa pinapangaral ni Paul at naligtas si Lydia.
Niligtas ba ng Diyos si Lydia dahil nakita ng Diyos lahat yon na mangyayari? Hindi. Niligtas ng Diyos si Lydia kasi siya yung nag-decide na lahat yon mangyari. Bakit? Kasi lahat yung dinisenyo ng Diyos para si Lydia maligtas. Kaya walang aksidente doon, di ba? Na si Paul napadaan, kasama yung team niya. Walang lalaki nangangaral. So siya na lang ang nangaral. At nung nangaral siya, naligtas si Lydia. Di ba? Walang ano doon, nagkataon lang o di ba? Naging ganito yung nangyari kasi ganito yung nangyari o naging epekto na nangyari. Hindi, lahat yun tinakda ng Diyos. Kaya napakaganda ng turo ng Biblia patungkol sa pagtatakda ng Diyos eh. Yan ay lalo nagpapatibay sa paniniwala natin ng pagiging soberano at matalino ng Diyos natin. Di ba? Conclusion. Dito sa paragraph na ito. God's eternal plan is grounded in His own will, not in foreseen human actions. Ang Diyos na nagtatakda ng lahat ng bagay base sa kanyang sariling kagustuhan, hindi nakasalalay sa gagawin o gustong gawin o positibong gagawin ng sinamang tao sa hinaharap na panahon. Okay? Questions? Yan ang paragraph 2. So, Lord willing, masusunod nating pag-aaral ay paragraph 3 na ng chapter 3 ang ating pag-aaralan. Okay, dito sa chapter na ito ay pag-aaralan natin ang election, di ba? Predestination. So, pag-aaralan natin yung mga mahihirap na topic na yun. Okay, question. Raya. Siguro ang unang tanong doon ay, itinakda man ng Diyos na ang mga baby na ito ay hindi ipanganak na buhay sa mundo? Yes. Kasi lahat na itinakda ng Diyos eh. Yung pangalawang tanong, maliligtas ba ang mga baby na namatay o hindi na isilang ng buhay sa ibabaw ng mundo? Diyos lang nakakaalam nun. Siguro ang tanong, kaya bang iligtas ng Diyos ang isang tao kahit hindi pa siya ipinapanganak? Kaya ng Diyos. No? Pwede bang gawin ng Diyos yun na hindi pa ipinapanganak, iligtas? Kaya ng Diyos yun. Diba? Diba naniniwala tayo na ang Diyos ang pumipili? Diba? So, kung Diyos ang pumipili, naniniwala ako na kahit sa mga sanggol na namatay, mayroong pinili ang Diyos. Kung paano niya niligtas, sa pamamaraan na Diyos lang ang nakakaalam. Diba? Kasi alam natin na naliligtas lang ang tao pagka narinig niya ang ebanghelyo, kumilos ang spirito at binago ang puso niya. Hindi pwede mangyari sa isang sanggol yun, di ba? Pero hindi ibig sabihin, hindi kaya magligtas ng Diyos ng sanggol. Di ba? Ginawa mong maliit ang Diyos pagka sinabi mong hindi kayang iligtas. Pero hindi ako naniniwala na lahat ng sanggol na namamatay, ligtas. Bakit ko naman nasabi? Kasi hindi naman lahat ng tao maliligtas talaga. Di ba? Kaya nga naniniwala tayo sa doctrine of election. Ibig sabihin, hindi lahat ng tao na nabubuhay sa mundo o nabuhay sa mundo na ito maliligtas. Meron talagang pinili ang Diyos na maligtas. Kasama yun yung mga baby. So may mga elect babies din. No? Hindi lang natin alam kung sino. Katulad naman din sa atin, di ba, ng mga naipinapanganak at nabubuhay. Hindi naman natin alam kung sino yung elect. Wala naman nakalagay dito sa noon na elect. Elect number 1,735,000. Wala namang ganon, di ba? Diyos lang ang nakakaalam kung sino. So the same applies to babies. Alam din ng Diyos kung sino sa mga babies na hindi pinanganak ang pupunta sa langit. Kasi pinili niya na pumunta sila sa langit. Kahit hindi sila nabuhay sa ibabaw ng mundo. So paano ang comfort na ibibigay natin sa mga magulang na namatayan ng baby? Diba? Anong sasabihin natin sa kanila? Magtiwala tayo sa awa ng Diyos. Magtiwala tayo sa Diyos. Ganun lang ang pwede natin sabihin. Mahirap naman sabihin mo na yung pong anak ninyo nasa langit na ngayon. Diba? Paano mo naman natiyak yun? Na elect yung baby na yun. Diba? Diyos lang ang nag-i-elect eh. Diba? So, hindi tayo naniniwala na lahat ng namamatay na baby ligtas. O lahat ng namamatay na baby elect. Hindi.
May mga namamatay na baby na elect, meron din namang hindi. Katulad din sa mga nabubuhay na tao, meron ding elect at hindi. So, parehong principle lang din ang nag-a-apply sa mga baby. Okay? Kung paano sila inililigtas ng Diyos sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang pamamaraan. Walang imposible sa Diyos. Tanong pa. Pag-aaralan natin yan, meron tayo sa confession yan. Sa, yung pinag-aralan natin sa Theotalk nung nakaraan, diniscuss siya ni Jonathan Santarita. Yung question mo. Kasi nandun yan sa kung hindi ako nagkakamali, statement or paragraph number 3 and number 4 nung chapter about effectual calling. Doon siya nakalagay. Diniscuss yan eh. Okay? Meron pa? Question? Chimea? Wala? Tikata? Gewel? So, paano sila, ganun din pa yung principle, katulad sa mga babies. Actually, dapat itanong mo rin paano yung mga mentally disabled. Diba? Sinasagot din yan dun sa paragraph 3 and 4 ng chapter ng confession patungkol sa effectual calling. Diba? So, ang Diyos pa rin nagliligtas. The same principle applies kahit sa mga, yung mga na-murder, yung mga inabort, diba? Yung mga mentally retarded, diba? Yung mga mentally challenged. May kaluluwa din yun, diba? Paano yun? Hindi sila nakakaintindi ng gospel kasi nga may yung kaisipan nila. Kaya ba silang iligtas ng Diyos? Kaya. Kung kasama sila sa mga inilect ng Diyos na maligtas, maliligtas sila. Diba? Ganun lang yun. So, tandaan natin, ang Diyos po ang nagliligtas. So, yung mga challenges na ganun, paano yung hindi nakakarinig, paano yung hindi nakakabasa, paano yung hindi nakakaintindi kasi mongoloid siya. Paano yung bata na inabort, paano yung bata na nalunod sa dagat, nahulog sa baha. Diba? Lagi niyo tatandaan, ang Diyos po ang nagliligtas, hindi ang tao. Sa tao, imposible na talaga yon. Wala na tayong paraan eh. Pero sa Diyos, hindi imposible. Diba sabi nga ng Panginoon, sa Diyos walang imposible. Kaya ng Diyos iligtas yun. Kung itinakda ng Diyos o pinili ng Diyos na maligtas, ipinanganak man siya o hindi, nabuhay man siya ng matagal o hindi, may wastong kaisipan man siya o hindi, ililigtas siya ng Diyos. Kasi Diyos ang nagliligtas. Yan ang sagot doon. Hindi naman siya nag-record. Dapat ang tanong mo na agad sa sarili mo, Christian ba yon? Kasi kung Christian talaga yon, hindi siya mananatili sa kasalanan. Kasi may Holy Spirit eh. Yung Holy Spirit, i-convict ka sa sin mo. Di ba? At kung talagang Christian ka, kino-convict ka ng Holy Spirit, magre-repent ka. Diba? Ibig sabihin, tatalikod ka sa kasalanan mo, lalakad ka sa daan ng katuwiran, susunod ka sa kalooban ng Diyos. Yun ang Christian. Pero kung hindi nagsisisi sa kabila ng lahat ng pangangaral, sa kabila ng lahat ng pagpapaalala, hindi siya nagsisisi, ayaw niyang talikuran yung kasalanan, mas pinili niya yung kasalanan, pinapatunayan lang niya na hindi siya mananampalataya. Kaya nga, di ba sa church discipline, merong excommunication. Di ba? So, yung excommunication is our final declaration that that person is not a Christian. Kaya, napaka-sensitibo nung excommunication. Hindi po madali mag-excommunicate dapat. Baka yung pastor ang hindi Christian. Sa ganung klase ng eksena. No? Kasi dapat yung pastor ang nag-guide sa kanyang flock sa tamang landas. No? Kung hinahayaan niya lang, kasi siguro baka ayaw niya mabawasan yung miyembro, ayaw niyang kumonti yung mapagkukunan niya ng sweldo niya, hindi Christian yung ganong klase ng mindset. Baka hindi Christian yung pastor na yan.
Paano kung asawa ng deacon ang? O, diyan papasok ang oversight ng pastor, di ba? So, dapat ang pastor, sa kanyang pastoral oversight, ay nire-remind niya ang mga miyembro about their sins at yung sinasabi ng salita ng Diyos, yung offer ng gospel, even for them, para mag-repent at bumalik sa Panginoon. Of course, may responsibility din yung deacon pa naman, at yung asawa ng deacon na magpasakop sa salita ng Diyos. Otherwise, kung hindi sila magpapasakop sa salita ng Diyos, ay doubtful yung kanilang profession of faith. Tandaan ninyo, wala pong nangyayari sa anuman sa kasaysayan, ng anuman sa kasaysayan na hindi itinakda ng Diyos. So kasama dyan ang lahat, no? Digmaan, kalamidad, pagre-rebelde ng tao, murder, lahat na nangyayari sa mundo, tinakda na ng Diyos yan. Pero kalooban ba ng Diyos na i-abort ng nanay yung kanyang anak? Hindi. Itinakda man ng Diyos na mamatay yung baby na yon dahil inabort ng nanay niya? Yes. So, tandaan ninyo, yung pagtatakda ng Diyos, di ba, ay laging ayon sa kanyang kalikasan. So, bagamat pinapahintulutan ng Diyos na mangyari ang ilang events, kasama na yung evil, hindi ibig sabihin na gusto niya yung evil na yun o kalooban niya yung evil na yun. Hinayaan niyang mangyari yung evil na yun kasi meron siyang layunin. Bakit niya pinayagan yun? Bawa sa case ni Joseph, di ba? Anong evil sa case ni Joseph? Yung pinagplanuhan siya ng kanyang mga kapatid na patayin. Ibinenta siya sa Egypt bilang alipin. Evil yun, di ba? Evil yung mga ginawa na yun. Pinayagan ba ng Diyos na mangyari? Pinayagan ng Diyos na mangyari. Kalooban ba ng Diyos yung evil na yun? Hindi. May plano ba ang Diyos kaya niya pinahintulutan mangyari? Yes. Kasi di ba, napantang huli, naging second to Pharaoh si Joseph. Yun ang sinasabi natin dito. Okay? Question pa? Wala na? Sige, magpahinga na muna tayo. Meron po tayong worship service mamaya-maya. Salamat.